As I have often stated, the future is being born. The future is being born depending upon the man who is. Bago natin magpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, subscribe nyo na ako. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At shoutout na rin sa may-ari ng video na to, walang iba kundi si Okay dito, na may pamagat na bagay na hindi mo alam kay Ferdinand Marcos Sr. So ngayong araw, bibigyan natin to ng reaction, opinion, at free po kayong magbigay ng opinion dyan sa ibaba. Pwede po kayo dyang mag-comment sa ating gagawing reaction video. So wag na natin patagalin pa, let's go. Ano nga ba yung mga bagay na hindi pa natin alam kay Ferdinand Marcos Sr.? Let's go, simulan na natin. 5 bagay tungkol kay Ferdinand Marcos na ayaw ipaalam sa buong mundo. Number 1. Dinepensahan ni Ferdinand Marcos ang kanyang sarili laban sa Nalundasan murder case noong 1935. Noong 1932, natalo ni Julio Nalundasan ang ama ni Ferdinand Marcos na si Mariano Marcos sa isang eleksyon. Nagpatuloy ang kanilang pagiging magkatunggali hanggang sa eleksyon ng Office of Representatives para sa 2nd District ng Ilocos Norte taong 1935 at sa pangalawang beses ay natalo ni Julio Nalundasan si Mariano Marcos. Noong September 19, 1935, marami sa mga supporters ni Julio Nalundasan ang nagparada upang ipagdiwang ang pagkapanalo ng kanilang iniidolo. Kasabay ng kanilang pagdiwang, nagbitbit ang mga tagahanga ni Nalundasan ng isang kabaong na may nakasulat na Mariano Marcos bilang simbolo ng kanyang pagkatalo. Panandali ang tumigil sa harap ng bahay ng mga Marcos ang mga supporters ni Nalundasan upang ipakita ang daladala nilang kabaong at para ipahiya ito. Dahil sa pangyayaring ito, nagsabuatan daw di umano ang kampo ng mga Marcos laban kay Nalundasan. Si Ferdinand Marcos naman ang napiling triggerman dahil sa talento nitong sharpshooting at kung mahuli man at mahatulan ay ipapadala lamang si Ferdinand sa Lolomboy Reformatory School dahil sa kanyang edad na 18 taon lamang sa araw ng krimen. Habang ang kanyang ama na si Mariano naman ay nasa Lawag, Ilocos Norte na malayo sa pinangyarihan ng krimen. Ayon naman sa star witness na si Calixto Aguinaldo na siyang nagsilbing lookout ng gabing iyon, ay alas 9 ng gabi, lumakad daw papunta sa bakuran ni na Julio si Ferdinand na may dalang automatic pistol kasama si Quirino na may dalang revolver. Pumuesto umano sila sa isang sapat na lugar na hindi sila makita. Nang magkaroon sila ng tiyempo, binaril nila si Nalundasan mula sa bintana at tinamaan ito sa kanang bahagi kung saan napuruhan ang isang vital organ nito na siyang naging sanhi ng agarang pagkamatay ni Julio Nalundasan. Noong December 7, 1938, mahigit 3 taon matapos ang kamatayan ni Nalundasan, inusig sina Mariano Marcos, ang anak nitong si Ferdinand Marcos, ang kapatid nitong si Pio Marcos, at ang bayaw nitong si Quirino sa salang pagpatay ng Court of Instance sa Ilocos Norte. Noong January 11, 1940, ipinasa ng Court of First Instance ng Lawag, Ilocos Norte ang desisyon na ito na hatulan sa kasong pagpatay at pagkakabilanggo ng 10 hanggang 17 taon sina Ferdinand Marcos at Quirino Lizardo. Pinayagan naman si Ferdinand Marcos na tapusin ang kanyang pag-aaral at kumuha ng exam habang nasa loob ng bilangguan. Nang lumabas naman ang resulta ng 1939 bar examinations, naipasa ito ni Ferdinand at nagtala ng pinakamataas na record ng score na 98.01%. Ngunit maraming apela mula sa iba't ibang mga sektor na nagtulak sa Korte Suprema na i-recalibrate ang kanyang score sa 92.35%. Kaya naman ang San Beda graduate at dating Associate Justice ng Korte Suprema na si Florence Regalado ang siyang nananatiling may hawak ng record na may pinakamataas na score sa bar exam na may 96.7% na kanyang nakamit noong 1954. Dahil sa bagong degree at estado ni Ferdinand Marcos bilang abogado, nag-file siya ng appeal sa Korte Suprema. Sinulat niya mismo ang kanyang 830 pages appeal at inilaban ang sarili niyang kaso noong October 12, 1940 sa edad lamang na 23. At makalipas ang 2 linggo, binawi din ni Judge Jose P. Laurel ang hatol laban kay Ferdinand Marcos. Number 2. Bumili ng isla sa halagang piso. Binili ni Ferdinand Marcos ang Kalayaan Island sa Spratlys sa halagang piso.
Nagsimula ang pag-angkin ng Pilipinas sa Spratlys nung bumaba sa isla ang isang sea adventurer at may-ari ng fishing business na si Thomas Cloma at nagproklama sa buong mundo ng isang bagong bansa na tatawaging the Free Territory of Freedom Land noong 1956. Si Cloma rin ang founder ng Philippine Maritime Institute, subalit nakulong siya noong panahon ng martial law dahil sa fraud at paggamit ng titulong admiral na tawag sa kanya ng kanyang mga kainuman at ng National Press Club. Pinakawalan din siya kagad matapos niyang isuko at ibenta kay Marcos ang isla sa halagang piso lamang. Pagkatapos nabili ni Marcos ang isla ay opisyal niyang binago ang pangalan sa Pag-asa Island at ginawa itong kuta. Number 3. Inilunsad niya ang kauna-unahang rocket na gawa sa Pilipinas. Si Ferdinand Marcos ang kaisa-isang pangulo ng Pilipinas na naglunsad ng project upang makagawa ng rocket na naglalayong maprotektahan ang Pilipinas laban sa mga magbabanta sa seguridad ng ating bansa. Ang plano ng rehimeng Marcos ay ang mag-mass produce at maibenta din at mai-export sa ibang bansa. Ang proyektong ito naman ay tinawag na Project Santa Barbara. Merong isang missile na tinawag na Bongbong 1. Ito ay ipinangalan ni Ferdinand Marcos sa kanyang anak na lalaki. Mula noong December 1972, nakapag-conduct sila ng mahigit 37 na missile test at noong September 1975 naman ay 4 sa mga Bongbong missile ay matagumpay nilang nailunsad. Nang tanungin si Ferdinand Marcos kung bakit siya nagpalunsad ng ganitong proyekto, ang kanyang sagot ay, hindi dapat tayo umasa lamang sa mga kakampi nating bansa at dapat tayong mag-assume na kahit mismo ang United States ay hindi handa para tayo ay tulungan kapag merong digmaan. Matapos naman ang termino ni Ferdinand Marcos ay ipinatigil ito ni Cory Aquino dahil sa mga kritiko na nagsasabing ikansela raw ang proyekto dahil naglalayon itong gumawa ng sandatang nuklear. Number 4. Nagpalit ng relihiyon. Binago ni Ferdinand Marcos ang kanyang relihiyon upang mapakasalan ang kanyang minamahal na babae na si Imelda Romualdez sa simbahang Katoliko. Una pa lamang makita ni Ferdinand Marcos si Imelda ay na love at first sight na ito noong 1954. 11 araw lamang niligawan ni Ferdinand si Imelda noon at matapos ang halos 2 linggong pagliligawan ay humantong na ito sa isang civil ceremony sa Baguio City at sinunda naman ito ng church wedding sa San Miguel Pro Cathedral sa Manila na kung saan si President Ramon Magsaysay naman ang naging principal sponsor nila. Number 5. Pinakamaraming naipatayong infrastruktura. Si Ferdinand Marcos ang pangulong may pinakamaraming naipatayong paaralan, ospital at kalsada na hanggang ngayon ay napapakinabangan at nagagamit pa. LRT1 na pinakauna sa Southeast Asia, Heart Center of the Philippines, Kidney Center, Nayong Pilipino, Bataan Nuclear Power Plant na natapos noong 1983, Coconut Palace, EICC o Philippine International Convention Center, Philippine Lung Center, Film Center, Golden Mosque para sa mga Muslims, Fox Art Theater, SLEX at NLEX na pinakauna ulit sa Southeast Asia, San Juanico Bridge na pinakamahabang tulay sa Pilipinas, Leyte Geothermal Power Plant na natapos noong 1977, Makiling Banahaw Geothermal Power Plant na natapos noong 1979, Tiwi Geothermal Power Plant na natapos noong 1980, Angat Hydroelectric Power Plant na natapos noong 1967, Kalayaan Hydroelectric Power Plant na natapos noong 1982, Magat Hydroelectric Power Plant na natapos noong 1984, at si Ferdinand Marcos rin ang nagpatupad ng 13-month pay na ating inaabangan. At ang panghuli ay ang slogan ni Ferdinand Marcos taong 1970s, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. At kapag nagustuhan nyo naman ang Okay, so bigyan natin to ng mabilisang reaksyon. So unahin na natin doon sa pagiging pinakang highest niya sa bar exam. Sobrang talino ni Ferdinand Marcos Sr., no? Talagang hindi siya may kakaila na naipanalo niya yung mga laban, no, sa pagiging attorney noon. Talagang napakatalino kahit yung sarili niya ay nagawa niyang ipagtanggol, no, na hindi man lamang kumuha ng iba pang attorney. At alam niyo yung bali-balita na
na hindi siya nagnakaw talaga ng mga ginto, no? Yung kasi yung inaangkin ng ginto ng iba pang mga kalaban ni Marcos ay ninakaw daw niya yun. May napanood din ako dati no na dahil sa kanyang galing, no, yun ay ibinayad sa kanya at yun yung pinakang pambayad sa kanyang talent fee, yung mga ginto na yun. Okay? So, at ang susunod natin dito ay, ang bigyan natin ng reaction ay yung talagang nag-focus siya doon sa mga electric, no? Mga hydro, geothermal. Okay? Kasi nakikita kasi ni Marcos na yun yung pinaka-importante. Maginhawa ang bansa kapag ka mayroong maayos na kuryente. Kasi doon yung maraming mag-i-invest. No? Kasi walang mag-i-invest na kung sino-sino kapag ka walang kuryente. Walang brownout palagi. No? Alam niyo ba na sa Mindoro, lagi kasing brownout dyan. Kaya laging brownout. Ngayon, yung mga investors itinatamad mag-invest doon sa Mindoro kasi laging brownouts. Kahit sa mga iba pang mga parte ng Pilipinas, kapag laging brownout, hindi ka i-invest, no? Walang mag-i-invest sa'yo. Kasi yung pinaka-importante ay kuryente. Pag nagpatayo ka ba ng mall, walang kuryente. 'Di ba? Ang hirap naman nun. Saan aasa yon sa generator? Sobrang mahal ng krudo. 'Di ba? Yun yung nakikita ni Marcos, sobrang talino na kailangan mong maging maayos yung kuryente. Kailangan mong mapaalawak yung kuryente, no? Kasi yun yung talagang importante sa bansa or sa lugar na iyong kinalalagyan. Ano? At ang susunod pa natin ay yung paggawa niya o paglikha niya ng rocket, no? At yun yung pinakauna sa Pilipinas at parang hindi na yun nasundan, di ba? Mayroon ba kayong nabalitaan na sa mga susunod pang presidente ay gumawa ng rocket? Diba? Tanging si Ferdinand Marcos Sr. lamang ang nakaimbento niyan at yung iba ay natatakot na gumawa. At ang pinakamalupit pa dito, bakit ipinatigil ito ni Cory Aquino? Diba? Kung tutusin yung ganda-ganda niyan Tanging si Marcos lang ang nakagawa niyan. Bakit pinatigil? Ewan ko kung anong rason nito ni Cory Aquino. Siguro nakinig sa mga haka-haka. Kasi yung rocket ay pwedeng gamitin, di ba, sa mga terorista. Alam naman natin, may natutunugan tayo, hindi tayo pwedeng magbitaw ng salita. Pero, basta, alam nyo na, sana nagigets nyo yung point ko. Wala akong gustong sabihin, pero sana nagets nyo yung point ko. Kasi yung rocket na yun, pwedeng gamitin sa terorista at, alam na. So, at ang nakakatuwa pa dito, ang dami-dami niyang nagawa. 'Di ba? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi ang dami-dami. Katulad na lang ng NLEX at XSLEX kung napanood natin. 'Di ba? Tanging 'yun yung pinakauna sa buong Asia. 'Di ba? Ang lupit Nakikita niyo 'yun? Tapos yung 13-month pay, yung mga kalaban ni Marcos ay tuwang-tuwa dahil nakakatanggap sila ng 13-month pay. Kahit yung mga kalaban nitong si Bongbong Marcos, ng ating presidente ngayon, ang daming kumakalaban kay President Bongbong Marcos, pero tuwang-tuwa sila pag nakakatanggap sila ng 13-month pay. 'Di ba? Sabihin na natin ganun. Hindi nila alam na ang daming nagawa nitong Ferdinand Marcos Sr. 'Di ba? At nasira lang itong si Ferdinand Marcos Sr. dahil nga sabi daw nila ay martial law. Pero yung martial law ay para din naman sa taong bayan yun. Kasi ang daming terorista, ang daming sumisira sa gobyerno, ay karapat-dapat lang talaga na mag-martial law. Ganun dapat Para, ikaw ba, kapag ka magulang ka, yung anak mo pasaway, hindi ka ba maghihigpit? Hindi ba maghihigpit ka rin? Para lumaki ng maayos yung anak mo. Para maging maayos. Maging maayos yung kanyang paglaki. Hindi maging suwail sa magulang, 'di ba? Ganun din yung ginawa ni Marcos. Kaya naiintindihan ko na kaya siya martial law para maging maayos yung takbo ng Pilipinas at yung mamamayang Pilipino. So, ang dami lang nagagalit sa kanya. So, yun lang for today's video. Sana nagustuhan nyo ang ating reaction video for today. So, once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Thank you so much for watching. Bye-bye!